Ayan, good morning everyone! And welcome to our Sunday worship. So this is the last Sunday of the month, February. And ngayon nga, di ba, sinaselebrate natin ang Love Month. Pero katulad na sinabi ni Pastor last time, na every day should be a love day. Every Sunday, every month should be a love month. Bakit? Because God loved us, di ba? Wala tayo dito kung hindi dahil sa pagmamahal ng Panginoon. And let's just stand up because we are so excited to praise the Lord, the King of Kings, and the Lord of Lords. Let us read this verse from Psalm 1, verses 1 to 3, na makikita natin sa screen. Yan. Let us all read. Psalm 1, verse 1 to 3. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, prospers. Amen? Wala bang amen dyan? So it says, no, na lahat ng ginagawa natin, whether good or bad, there is a consequence or a reward. Pero dahil naririto tayo, we do things for the glory of God. Diba? We read our Bible, we go to church, we do good, we follow His law. That is living life beside the streams of water, di ba? Sino ba ang living water? Si Jesus, di ba? And let me quote sa nabasa ko kanina sa devotion. Hardship will come to everyone, but a life established in the ways of God is like a tree planted by streams of water. Di ba? Kahit anong hardship na dumaan sa buhay natin, kahit anong pagsubok, na kaya nating lagpasan yan. Wala bang amen dyan? Amen. Dahil ang buhay natin ay nakadikit lamang sa Panginoon. Hindi niya tayo papabayaan. Sino ba ang Diyos na pagkakatiwalaan natin? Kundi ang Creator natin, di ba? Siyempre, sino ang Diyos na sasanigan natin? Kundi ang Diyos na hindi nagpapabaya sa atin. Mula noon hanggang ngayon at hanggang kinabukasan pa, na wala tayong kasiguraduhan, pero sa buhay natin na kasama natin ang Panginoon, we will live our life in peace because He is the Prince of Peace. Amen. Dahil tayo ay namumuhay sa Kanyang kalooban. Let us all pray before we start. Lord Jesus, we come to you today, Panginoon. Our hearts are full of excitement, Lord, to praise you and to glorify your name. Because you alone, our God, is worthy of all the praises, Panginoon. You alone, our God, ang kayang magbigay ng peace sa amin, ang nagre-restore na lahat ng broken. Our broken hearts are restored, Panginoon, because of your love. Because of your grace, your mercy. Maraming salamat, Panginoon. All we did, Panginoon, is nothing compares to you. You are good. You are great. Your love endures forever. And nothing compares to that love. We cannot even measure it, O God. Your love is so vast that we cannot explain it. We just felt it, Panginoon, and we're thankful for that. We love you, Lord, and we long to give you all these praises that we're bringing to you. In Jesus' name we pray. Amen. Are you ready to praise the Lord, the one true God, the Holy One? Come on, let's sing the song.
worthy of praise. I will follow, I will follow, I will listen, I will listen, I will love you, I will love you all of my days. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love him, adore him, I will bow down before him. I will sing to and worship the King who is worthy. And I will love him, adore him, I will bow down before him. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You are holy, you are holy, you are mighty, you are mighty, you are worthy, you are worthy, worthy of praise. I will follow, I will follow, I will listen, I will listen, I will love you, I will love you all of my days. I will sing you and worship the King who is worthy. I will love him, adore him, I will bow down before him. And I will sing you and worship the King who is worthy. And I will love him, adore him, I will bow down before him. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You are Lord of Lords, you are King of Kings, you are mighty God, Lord of everything. You're Emmanuel, you're the great I am, you're the Prince of Peace, who is the Lamb. You are living God, you're my saving grace, you are reign forever, you are ancient of days, you're the Alpha, Omega, beginning and end. Our Savior, Messiah, Redeemer and friend. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Let's sing a song. I will sing and worship your King God. He is worthy. I will love him, adore him, I will bow down before him. I will sing God and worship your King when he's worthy. I will Alpha, Omega, adore him. You're my Savior, Messiah, before him. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Only a God like you can be worthy of my praise and all my hope and faith. So only a King of all kings will I bow my knee and say, give my everything. Only a God like you can be worthy of my praise and all my hope and faith. So only a King of all kings will I bow my knee and say, give my everything. So only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. So only a God like you, do I give my praise. Let's sing this song to the one who redeems us. For the praises of men, I will never ever stand. To the things of this world, I'll never give my heart away or shout my praise. My allegiance and devotion, my heart's desire and lovely emotion. For the serve the man who died upon that tree.
you. Can be worthy of my praise and all my hope is faith. So only a King of all kings will I bow my knee and say, give my everything. So only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. So only a God like you, so I give my praise. Let's sing, only a God like you. Only a God like you, only a God like you, only a God like you. Only a God like you, only a God like you, only a God like you. Only a God like you, only a God like you, only a God like you. Only a God like you, only a God like you, only a God like you. Only a God like you, only a God like you, only a God like you. Only a God like you, only a God like you, only a God like you. Only a God like you. Yeah, be worthy of my praise and all my hope is faith. So only the King of all kings will I bow my knee and say, give my everything. Only a God like you can be worthy of my praise and all my hope is faith. Only a King of all kings will I bow my knee and say, give my everything. So only my Maker, my Father, my Savior, Redeemer, Restorer, Rebuilder, Rewarder. So only a God like you, so I give my I give my praise. Oh God! Napakasarap purihin ka, Panginoon. Today is the day, Panginoon, that we can say that we belong to you, O God. Sa'yo lamang, Panginoon, ang aming buhay. Lord, maraming salamat. That is all that we can say. We cannot imagine, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal. Kahit makasalanan pa lang kami, Lord, hindi kami makapantay sa iyo, Panginoon. You still loved us. Your mercy renews every day. And that alone, Panginoon, gives us, Panginoon, praises to you. You alone is worthy to be praised. You are so amazing, Panginoon, with all the creation that you made. All these fellow believers here, you created us, Panginoon, and we will give to you everything. Because you alone, Panginoon, is worthy to be praised. You alone loved us like this. Hindi namin to makikita sa kahit anong bagay, sa kahit anong entertainment na ialok ang mundo, sa kahit kaninong tao, Panginoon, hindi matutumbasan ang pagmamahal mo, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We will sing to you, Panginoon, of how you loved us, how we are so grateful, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal, Lord. Well, love, the Father has lavished on us, that we should be called His sons and daughters, precious in His sight.
greater love this world has never seen. When he hung on the tree, oh why would he do such a thing for dirty sinners like you and me? Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me forever. My praise will go to thee. Oh God, thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Your love is patient and humble and kind. It's greater than all my sin. It always protects and trusts and hopes and will have no end. It's your love that lifted me up from the depths, set my feet on a solid rock, with a firm place to stand. Lord, I always will trust in your loving hand. Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me forever. My praise will go to thee. Oh God, thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. How long, how high, how deep, how endless is your love for me? How high, how long, how high, how deep, how endless is your love for me? How wide, how long, how high, how deep, how endless is your love for me? How wide, how long, how high, how deep, how endless is your love for me? How wide, how long, how high, how deep, how endless is your love for me? How wide, how long, how high, how deep, how endless is your love for me? Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me forever. My praise will go to thee. Oh God, Thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Oh God, thank you for loving me. When on the cross you made history, Lord, you died for me forever. My praise will go to thee. Oh God, thank you for choosing me to be your child and bear your name. Oh Jesus, I will never cease to sing your praise. Oh God, thank you for loving me. And on the cross you made history, Lord, you died for me forever.
Who compares to you? You set the stars in their place. You calm the raging seas. They came crashing over me. Who compares to you? You bring the morning light, the hope of all the earth. As rest assured in your great love, you are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Worthy is you call for songs of joy as the morning waves. We your children give you praise. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. You are magnificent, eternally Our wonderful Holy One, the magnificent One, we bring to you all these praises, worship and honor. All this belongs to you, O God. In Jesus' name we pray. Amen.
Wow, praise the Lord. Pwede bang minsan pa palakpakan natin nating Diyos na dakila, kahanga-hanga ang kanyang kapangyarihan na naglalang, nagpahiram ng buhay, ng lakas, lahat ng ating nasasaksihan, larawan ng kanyang kagandahan. Amen? Napakasarap na awit yan. Purihin ang Panginoon. Welcome natin na isa't isa. Awitin natin, Jesus loves you, my friend. Alis sa upuan para mas marami tayong makamayan. Kantahin natin. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. He loves you, He loves you, He loves you, He loves you. Jesus loves you, my friend. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Talagang kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos na dakila. Lalo't mayroon tayong patuloy na kalayaan at pinagkalooban pa tayo ng Panginoon ng mga mahuhusay na worship leader at mga manunugtog. At ang isa pang pagpapala ay may mga kagamitan tayong magaganda na naririnig nating maayos ang tunog na nakasasabay tayong magbigay papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Dahil diyan ay patuloy ang aking pasasalamat sa Panginoon na binuho sa atin. Kasi hindi lahat ng mga churches ay may ganitong privilege. Salamat sa Diyos. Nasa magandang lugar tayo. No? Mayroon tayong cooling system. Ay kabutihan ng Panginoon Diyos yan. Appreciate natin palagi yan. Ipagpasalamat natin sa ating Diyos na buhay. Handa na po tayo sapagkat mayroon pa tayong mga mahalagang bahagi sa ating pagsamba. Kanya dadako na tayo sa pag-aaral ng Word. Kunin niyo na po ang inyong mga Biblia at ating buksan sa Ikalawang Hari. Doon pa rin tayo sa chapter 4, 2 Kings chapter 4. At ating babasahin yung 9 and 10. Pero at this point, ay kinuha ko yung International Standard Version. Maganda yung pagka-render kasi. May nireveal muli si Lord sa atin sa istorya ng Shunammite woman. Tumay tayong lahat bilang paggalang sa pagbabasa ng Word at tapos nating basahin ay patuloy sa pagkatayo para humingi tayo ng blessing sa ating Panginoon. Pahayag niyo po sa inyong katabi, pagpapalain ka ng Panginoon. Yan. Okay. Basahin na po natin 2 Kings 4:9 hanggang 10. Ready? Basa. So, she had a talk with her husband. Look here, I've learned that this is a holy and godly man who comes by here on a regular basis. Now then, let's build a small upper room and put a bed in it for him there, along with a table, a chair, and a lampstand. That way, when he comes to visit, he can rest there. Salamat, O God, sa mga boses, lakas, mananugtog, instrumento. Meron kaming magandang lugar na
makapagtitipon-tipon kami para makasamba sa iyo, makaawit, papuri, salamat. Lahat yan ay dahil sa iyong kabutihan sa amin. At kanya kami nabubuhay ay upang ikay aming masamba. Patuloy mo lamang kaming linisin ng banal mong dugo. At bawat salita mong makakasik ay patuloy magbigay kalakasan, kalusugan sa aming spiritual na buhay. At ang body of Christ ay patuloy ma-edify. Kanya sa pagkakataong ito, patuloy kaming dumadalangin na magsalita ka kasi ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa iyong bibig. Ako yung maririnig, pero ikaw pa rin ang aming maging main speaker. At maranasan namin ang iyong presensya sa umagang ito na maluwalhati ang iyong pangalan. Magsalita ka po, magpapailalim kami sa power at authority ng iyong word. We will listen, Lord. In Jesus' name, amen. Salamat. Magpapatuloy pa tayo sa ating pag-aaral tungkol sa Shunammite woman. Nag-enjoy ba kayo't nabe-bless sa mga tinatalakay natin tungkol sa Shunammite woman? Ayan, ako po'y talagang blessed na blessed sa mga natututunan ko po dito. Ang ating susundan ay yung sinimulan naming subtopic na pag-aaral 2 Miyerkules na ang nakalipas. In short, wala na ang focus natin sa pamana ng pagiging tapat na servant of God. Kung inyo pong naalala, ay in-encourage ko kayong basahing ulit-ulit yung 2 Kings chapter 4, particularly yung verses 8 hanggang 37, sapagkat the more na basahin nyo yan, the more na may makikita kang magagandang aral ng Lord sa ating buhay. Tamang-tama, today ay last Sunday ng Love Month. Kanya ang message ng Lord sa atin, hango sa ating binasang teksto, ay may pamagat na the beauty of walking in unison in marriage, no? Ang kagandahan ng pagkakaroon ng pagkakaisa ng mag-asawa. Kanya kahit kayo walang asawa, ay magandang malaman nyo ito. Bukas makalawa, mag-aasawa din naman kayo. O bibigyan na kayo ni Lord ng life partner, maganda nakahanda tayong lahat. Kanya mag-take note tayo sapagkat promise tayo ay pagpapalain ng ating Panginoon. Pinapakita po sa atin ng teksto na ating nabasa na itong Shunammite woman walked in unison with her husband. How? Sinabi niya sa kanyang husband, no, na-discern ko wika, itong si Elisha ay man of God na dinala ng Diyos sa ating tahanan. Wow, ganda eh. In short, na-share niya sa kanyang husband na si Elisha ay malaking blessing ng Diyos sa kanilang mag-asawa. Parang hulog ng langit. Pwede ba kung nandyan ang inyong life partner, kung nandyan ang inyong asawa, ay pakisabi niyo, hulog ka ng langit. Alright. Kanya, listen, nag-unite sila eh. Nag-unite sila mag-asawa, matapos niyang sabihin yung na-discern niya kay Elisha, nag-unite sila mag-asawa, natutulungan at patatayuan ng room doon sa kanilang rooftop. Tanong, paano nangyari itong two hearts nagkaroon ng one path? Magkaibang puso, lalaki, babae, mag-asawa, pero nagkaroon ng isang desisyon. May unity, may unison sa kanilang pagsasama. Alam nyo, huwag nyong mapalampas ito.
Laging tanong yan sa akin ng mga kumukonsulta at nagtatanong, paano ba, Pastor, ma-unite lagi ang mag-asawa? Ay, sulat niya po. Ito yung lesson tinuturo sa atin ng teksto. Number 1, there was mutual consultation. Maliwanag po sa text na meron silang unity, they consult each other. Balikan natin yung text. Tingnan ninyo yung ginuhitan ko. Anong sabi? Kinuha ko sa International Standard Version. Ganda kasi ng pag-render. Ang sabi po, so, she had a talk with her husband. See that? Kinakausap niya, kinukonsulta niya yung kanyang partner. There was a consultation sa kanyang asawa. Lagyan na natin ang aplikasyon. Should a couple consult each other before making a decision, even if they already know that they have different opinions on the matter? Ay, siyempre, di ba? Lahat ng mag-asawa dapat nagkukonsultahan sa isa't isa. Tanungin ko kayo, kinukonsulta niyo ba ang inyong life partner o kanya-kanya na ng desisyon? Ay, napakalaking bagay yan para may unity, para patuloy ang masaya at masarap na pagsasama. Pwede bang palakpakan natin si Lord yan? O, di ba? Nagko-consult pa ba kayo sa isa't isa? Alam niyo ba, sa mga madalas na nag-aaway na mag-asawa, ang laging statement ay ito, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ayan, madalas yan, no? Sa mga nag-aaway. Bakit hindi mo ko kinonsulta? Padalos-dalos ka. Bakit hindi ko alam yan? O, hindi ba? Yan ang madalas natin naririnig sa mga nagtatalo na mag-asawa. Most overlook sa mga couples yung mutual consultation. Okay? Yung hihingin mo ang opinion ng iyong partner. Alam nyo, yung salitang love, ano bang palagay mo? Oh. Di ba? Okay, honey, ano bang opinion mo dito? Oh. Okay, Han, what you think? Oh, importante yung mga magic word na yan na ating hinihingi ang opinion ng ating life partner. Okay? Sige nga, practice nga sa mga couples na rito. Tanungin nyo ang inyong asawa, sabi niya, Han, ano sa palagay mo? Oh, di ba? Baka hindi na natin nagagawa yan. Ang laki-laking tulong yan sa pagkakaisa ng pagsasama. Sa sobrang impluensya ng mundo na individualism, nabura na ito. Yung, Han, ano bang tingin mo? Wala na eh. Sobra na tayong nahatak ng kamunduhang kanya-kanyang buhay. Ay, hindi ganun ang gusto ng Diyos at disenyo ng Diyos sa mag-asawa. No? Ito na nga maliwanag, pinapakita sa atin ng unity ay nakadepende sa konsultasyon na ginagawa ng partner natin. Binubura ng individualism yung beauty of partnership. Nag-e-erode tuloy yung magandang samahan at ang namumuo sa pakiramdam, mahal pa nga kaya niya ako? Bakit parang siya na lang lagi nagdidesisyon? Parang hindi ako kasali sa bahay na ito. Yun. Okay? So, mag-iingat tayo. Sa pag-practice ng mutual consultation, mga minamahal, ay nagbi-build po tayo sa ating life partner o sa marriage life natin ng trust at respect. Kasi napipil ng partner mo na may value siya. Imagine, nilapitan ako.
wow, importante pala ako. Yun. Pagka inuugali nating magkonsulta sa ating kapartner. Sige, paalalahan na lang po natin ulit yung partner natin. Konsultahin mo ako, ha? Importante yun yan, mga minamahal. Mas nade-develop ang bonding pag lagi mong tinatanong ang opinion ng iyong partner. Kasi it shows that each person's thoughts and feelings matters. Okay? Ang mutual consultation ay powerful tool para ma-reduce yung conflict. Hindi ko sinasabing wala ng conflict, pero nababawasan. Kasi naagaan na tanong. Kanya hindi mo na marinig yung, bakit di mo sinabi? Ba't di mo man lang ako tinanong? Walang ganong away. Walang ganong maririnig. Kasi nga, naunahan mo na ng konsultasyon. Nandiyan pa ba kayo? Aral talaga ng Biblia. Pakinggan ninyo, sabi ng Proverbs 15:22. Without consultation, anong sabi? Basa malakas. Plans are frustrated. See, maliwanag ang Biblia. But with many counselors, they succeed. Ganun yun eh. Kanya nga sinabi din sa Ecclesiastes two is better than one. Mahalaga yung dalawa eh. Hindi sapat yung isang pagpapasya. Kanya napakahalaga mga minamahal na maintindihan natin, napakahalaga ng mutual consultation. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Puntahan na natin dalawa. Ang bilis lang. No? Pero guaranteed talagang mabe-bless po tayo dito sa aral na ito. Sulat niyang pangalawang pinapakita sa atin ng teksto, paano ma-develop sa relationship ng mag-asawa ang palagi ang may unison, may unity. Pangalawa na nakita ko po ay ito, sulat niyo. There was an established agreement. So matapos magkonsultahan itong mag-asawang Shunammite woman at ang kanyang husband, ay nag-arrive sila sa desisyong magkaisa. Saan natin makikita? Balikan lang natin yung text no, sa 2 Kings 4:10. Ano ang sabi? Basahin natin may guhit. Ready? Go! Let us make. See that? Mga minamahal, napakalinaw niya, maliwanag, na nag-agree sila na makapagpatayo ng room complete with furniture para kay Elisha. Listen carefully sa tinuturo ng Lord sa atin dito. Naku, napakahalaga po ito. Sulat niyo po. They agree on money matters. Ay siyempre gagastos yung pagpapatayo. Tama ba? Nagpatayo ng roof. May gastos yun. Tama ba? Nandiyan ba kayo? May gastos yan. Oh. Yung mga kagamitan na ilalagay, binanggit eh. May upuan, may lamp, may bed, may table, kumpleto. Ay budget yan. Di ba? Ang ganda ng text kasi walang mahabang diskusyon. Okay? Walang away sa kwentahan kung kung kanino kukunin yung budget. Wala eh. Ang ganda eh. United ang puso't isip na ang gagastusin parehas. Parehas. Pagkakaisahan. Paano ba makapractice ang mag-asawa na hindi pinag-aawayan ng pera? I remember nung kami kinakasal, habilin sa amin ng aming pastora ito. Sabi, Mark, huwag niyong pag-aawayan ng pera. Sabi, kasi pag pinag-awayan yung pera,
hindi dadami ang pera. Hindi naman nadadagdagan ng pera. Pag nag-aaway kayo, buti sana kung nag-aaway kayo, dumadami ang pera. Wala nga eh. No? Nadagdagan pa ang problema. Wala nang ang pera, nag-aaway pa. Kaya sabi, huwag kayong mag-aaway sa pera. So paano ba, pastor, mag-practice ang mag-asawa na hindi pinag-aawayan ng pera? Ito, magandang text. Sulat niyo po, pagka hindi na kayo nagkakasundo sa pera na mag-asawa, basahin yung dalawa itong verse. Halika, basahin natin to. Ayan yung partner nyo. Ano yun? Matthew 19:5 and 6. Tingnan nyo. And said, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become what? Wow! Tuloy pa natin yung verse 6. So they no longer two. Ang liwanag, di ba? But one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Ako po, napaka-simple ang pagkaintindi ko dyan sa verse. No? Matapos tayong ikinasal, ay maliwanag sa mga mag-asawa, no? Paniwala ko po dyan sa mga mag-asawa, dapat one kahit sa pera. Ano ibig sabihin one kahit sa pera? Ganito po, dapat mag-practice tayo ng financial cohabitation. Alam natin na ang mag-asawa ay conjugal sa property. Tama ba? Ibig sabihin, pares kayo may-ari. Pero, ang dapat nating ma-realize, dapat conjugal din kayo sa pag-spend. Hello? Parang mahirap yata yan, pastor. Ganito po, makinig kayo maigi. Ganito po. Kapag ka may bibilin ako, ay dapat magpapaalam ako sa asawa ko, Han, pwede bang bibilin ko ito? Ayun. At pagkatapos, kung siya din naman may bibilin, ay dapat magpapaalam din siya sa akin. Sasabihin niya, Han, pwede bang bibilin ko din to? Yun. Kasi, nung kinasal kami, isa na lang kami. Pati yung wallet namin, isa lang. Pera ko, pera niya, pera ko. Isa, one. Isa na nga na lang eh. Sabi mo sa iyong katabi, isa na lang. Kanya pag kami lalapit sa amin tungkol sa problema ng mag-asawa, palagi namin pinapayo, no, na huwag kayo magkahiwalay ng bank account. Isa na lang ang bank account nyo. At saka, wag din naman na minsan naging issue yung sa mag-asawa yun, yung lumapit sabi, Pastor, hirap na ako sa asawa ko. Bakit? Anong problema? Sabi niya, hindi nagbabayad ng utang yung asawa ko. May utang sa'yo yung asawa mo. Asawa mo may utang sa'yo. Paano nangyari? Sabi ko, akala ko mag-asawa kayo, bakit nagka-utang yung asawa mo sa'yo? Hindi ba parang iisa lang yung pera ninyo? Bakit sinisingin mo at nagagalit ka na hindi ka binabayaran? Ang liwanag yung pinag-isa, wag paghiwalayin. Ba't nagkakatrobol ang maraming mag-asawa? Pinag-isa na nga kayo Ba't pilit nyo pa paghihiwalayin ang inyong mga desisyon? Dapat may harmony. Dapat may konsultasyon. Naintindihan ba natin yon? Hello? Ay, importante matutunan po natin. Kanya, maging sa pananalapi, importante mag-practice tayo ng financial cohabitation. Okay? Magandang practice po yan. Parang hindi pa rin kayo kumbinsido. Nahirapan na ako i-present sa inyo. Kadiin-diin ko na parang hindi pa rin kayo kumbinsido. Ganito po. Ganito po yan. Bakit ko sinabi napakaganda yung magpapaalaman kayo sa isa sa paggastos ninyo ng pera dahil isa na lamang po ang may-ari niyan. Kayong dalawa may-ari niyan. Kasi ganito po yan, no, para maintindihan natin, apply natin kaagad.
Sang-ayon daw sa pag-aaral, sa karamihang gusto ng lalaki, yun ang ayaw naman ng babae. Sang-ayon din sa pag-aaral, sa karamihang gusto ng babae, hindi rin naman yun ang gusto ng lalaki. Tama ba? Halimbawa, mas gusto ng lalaki pupunta sa ganitong lugar, hindi naman yun ang gusto ng babae. So, yun daw ang kadalasan sa mga mag-asawa. Now, bakit maganda yung nagpapaalaman sa isa't isa ang couple pagdating sa paggastos? Ay, tignan po ninyo, no? Dahil nga sa pag-aaral, yung gusto ng babae, ayaw ng lalaki, yung gusto ng lalaki, ayaw ng babae. So, pag yung babae hihingi sa lalaki, siyempre, ano isasagot? No. Tama ba? Hello? Eh, kasi hindi niya nga gusto eh. At pagkatapos, pag naman lalaki ay hihingi at ang isasagot dahil ayaw ng babae, siyempre, sasagot niya ay, no. O di ba maganda? Bakit? Walang gastos. Parehas no. O di ba maganda, walang gastos? Seriously, makinig, no? Gusto ko seryosohin. Ba't ba napasok yan? Listen. Kapag ka nag-agree kayo sa paano ninyo gagastusin ang pera, safety yan sa maaaring mangyaring pandaraya sa isa't isa. Ano ibig sabihin, Pastor? Nagdadayaan na mag-asawa sa pera. Alam niyo ba? Makinig kayo. Makinig. This is true. Ang dami ng cases nito. Dami na rin po ako na-handle ganitong problema. Yung pinapadalang pera ng nagkandahirap na pagod na tatay doon sa abroad talaga. O kaya nanay doon sa abroad, nagkandahirap, tatay o nanay. Sobrang pawis, hirap, pagod, sakripisyo. So papadala sa Pilipinas sa asawa. Hindi ginagamit sa tamang paglalaanan. O tanong, nadadaya ba ng partner niya? Yes. Yes, it happens, mga kapatid. Pagka kayo magpa-practice ng mutual na pag-expense ng pera, ay napoproteksyonan ninyo ang isa't isa na hindi nyo dadayain ang isa't isa. Protection yan sa laban sa possible na pandaraya ng partner o paggamit ng pera sa iba. Tignan ninyo, nakakatakot talaga pagka ang pera ang manguna sa mag-asawa. Na dapat kayo parehas ang kukontrol sa pera, hindi yung isa. No? Dalawa dapat ang kukontrol sa pera. Tignan nyo sabi ng Bible. Pagka isa lang magkukontrol, delikado eh. Ano sabi ng 1 Timothy 16? For the love of money is what? Root of all kinds of evil. And some people craving money have, ano nangyari? Mananampalataya ito, wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. Alam nyo, lahat tayo vulnerable. Hindi tayo nasa perfect being. Pagka mag-isa ka, pwede kang matukso. Pero pag may kasama ka, matatakot ka at may aalalay sa'yo para hindi ka matukso. Tama ba? SOP. Kahit anong kumpanya, kahit anong organisasyon na may pondo, hindi pwede isa lang ang pipirma pag-release ng pera. Tama? Hello? Kailangan may kasama. Kasi protection yun na hindi madidispal ko ang pera. Ay ganun din po sa mag-asawa. Pag wala kayong konsultasyon, wala kayong mutual sa paggamit nito, ay pwedeng matukso ang isa at magamit ng hindi tama. Root of all evil. Anong bunga? Many sorrow.
habang nag-aaral ako ng sermon, may nag-text sa akin, kaibigan ko. Hindi naman sa atin to. Nagpe-prayer request. Sabi ko, Lord, talagang ang bigat ng issue pag pera. Hirap na hirap, bigat na bigat doon sa family. Part pa nung story, hindi ko na lang makwento ng buo. Ang issue, pera. Wow. We need check and balance. Ba? Kailangan joint financial management. Pagdating ng pera sa aming buhay, ever since no kami kinasal, lalatag yan na aking may bahay, kasama ako. Palagi yan, sasabihin niya, halika dito, sa tabi ko. So that na-allocate ng nakikita ko at parehas kami decided saan lalagay yan, saan gagamitin yan, paano mawawala yan, paano yan lalagay sa kung saan. Hanggang ngayon, ginagawa po namin. Kasi yun ang napakahalaga. Okay? Mutual. Both may ingatan sa problema. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Sabi mo sa iyong katabi, kailangan natin ng may nagbabantay sa isa't isa. Ayan. yun. Yun ang point na yung life partner mo, ka-join mo sa decision kasi bantay mo yun. Bantay mo yun. Okay? Naku, yan lang ang issue talaga mga kapatid. Pagka minanage mo mag-isa, tagilid ka na. Si Samson nga, di ba? Pinakamalakas na yan sa buong mundo, tinalo pa ng tukso eh. Di ba? Si David, a man after God's own heart, ano nagpabagsak? Tukso. Yung pera, napakalaking tukso. Pag walang magbabantay, delikado. Sabi mo sa iyong katabi, delikado. So, kailangan may bantay para hindi magkakasala. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Nandyan pa ba kayo? Nag-i-enjoy ba kayo doon sa lesson na tinuturo sa atin? Safeguard. Saan naman dayan? Letter B, safeguard against marital infidelity. Safeguard against marital infidelity. Alam niyo ba sa mga nagkakaroon ng kalabuyo, magastos. Alam niyo ba yun? Magastos yung merong kang kalabuyo. Gagastosan mo yun. Baka nga mas magastos pa sa asawa mo. Mas malala pa. Oo. Delikado talaga eh. Kaya maganda may gwardya eh, para hindi ka na natukso, wala ka pang daanan patungo sa kapahamakan. Nakakandado eh, may gate. Hindi mo basta hindi mo naman masasabi sa asawa mo, Han, pwede bang bigyan mo ako pera pang date ko lang sa babae ko? Hindi eh. Talagang kailangan gwardyado. Eh, sino ba naman ang mag-asawa na hindi tinutukso? Si Jesus nga tinukso. Sabi mo sa katabi mo, si Jesus tinukso. Ay, ikaw pa. Ay, lahat tayo tinutukso. Ay, para may gwardya, ay kailangan united ang mag-asawa. Amen? Hindi ba palakpakan natin sa Lord? Safety din yan from competition. Sabi nung isa, bumili siya. Bibili din ako. Ang bibili niya, mas mahal. Parang contest ba? Ay, alam ba ninyo, pag ganyan na nangyari sa inyo, naku,
Baka mas matindi pang gera sa Ukraine at Russia ang mangyari sa inyo. Walang katapusang pataasan kayo ng gusto ninyong bibilhin, magugulantang ka na lang, wala na kayong parehas na pera. Kanya maganda lumakad in unison. Okay? Pagka kasi naisip mo na, ay pera nga din pala niya to, iingatan mo na ngayon yun. Magiging responsable ka na. Kasi yun na nasa mind mo, nasa heart mo. Dapat parehas kaming gagamit nito. May desisyon dito. Unfair sa kanya. Ayaw kong lokohin ng partner ko. Yun. Okay? So, sabihin mo sa iyong katabi, practice financial cohabitation. Yan. Doon sa mga wala pa asawa, ano na yan, ha? Preparation na yan. Para pag nagkaasawa na kayo, ay matutunan nyo na yan. Okay? Sa mga mag-asawa, ay talaga gawin natin yan. Makakatulong. Ang point ng agreement sa pera ito, makinig kayo, magiging. Agreement is not about liking the same thing. It is about understanding and valuing each other's perspective. Yun. Ginalang mo yung asawa mo. Nandun ang kahalagahan nung naki-agree ka. Ginalang mo, nirespeto mo, pinapagpahalagahan mo yung partner mo sa harap ng Diyos. Pwede mapalakpakan natin si Lord yan. Di ba? Ganda, no? Oh, dito na tayo sa panghuli kasi may Lord's table pa tayo. Paano pa sila naka-build ng unison sa kanilang lakad bilang mag-asawa? Talagang matibay silang united. Sulat nyo, last. There was a spiritual aspect to the agreement. Andun yan sa text eh. Tandaan natin, ang pinag-agreehan nila is about God's servant. Nakikita ninyo? Yung paggagastusan na pinag-aagreehan may kinalaman sa Panginoon. May kinalaman sa Diyos. What's the point? Pagka kami hindi magtagpo. Normal naman po yun yung hindi kayo parehas ng gusto. Sabi ko nga sa inyo, no, maraming gusto ang lalaki, hindi gusto ng babae. Maraming gusto ng babae, hindi gusto. Nangyayari talaga. Normal po yan. Na hindi kayo magtatagpo sa bibilhin ninyo. Pag lalaanan ninyo ng gas, nangyayari yan. Ano ginagawa namin? Hindi kami nagmamadali. Ang palaging sasabihin namin sa isa't isa, pag-pray na lang muna natin. Yun. Pagka merong disunity sa tahanan, isalin niyo palagi ang Diyos. Kasi siya ang blender ng mag-asawa. Wow. Pag hindi kayo nagtagpo, magugulat kayo bukas makalawa, talaga gusto mo na rin? Talaga gusto mo na rin? Ni-unite na kasi kayo ng Lord dahil hindi niyo kinalimutan si Lord ang designer ng marriage. Siya ang pinakamagaling na kinukonsulta at nilalapitan pag hindi kayo nagtatagpo. Pagka may disagreement, normal yung ginagawa na pupunta sa barkada, ayaw mo na umuwi. Away kami mag-asawa. May mga couple o spouse na pagka may disunity sa relationship ng marriage, kung saan-saan ang mga solusyon pinupuntahan, gigimik, manonood ng sine, natural yun eh. Yung meron kang gustong masarap na pakiramdam dahil pag-uwi mo, ayan, parang nasa gera ka ng Ukraine at saka ng Russia. Pero wag niyong kakalimutan yung designer ng marriage.
pag siya sinali ninyo sa disunity ninyo, yung inyong disunity, parang keyboard. Pagka tinignan nyo yung keyboard, may puti, may pula. Di ba? Ay, pula, itim. Ebony, ivory. Tama ba? Hello? Di ba kaya? Pero pag hinawakan niya na maroon, tumugtog. At tama yung pindot niya doon sa magkaiba na tunog na yon, yung black at saka yung white. Pag pinindot niya, ang sarap pakinggan. Tama ba? Ang sarap. Yan, yung naririnig ko, ang sarap pakinggan. No? Kasi yung humahawak, marunong. Kahit magkaiba yung puti at itim, pwede magsama. Pag si Lord ang palagi nating isasali sa anumang hindi pagtatagpo, parang keyboard sasarap ang tunog. Kakaroon ng complementary, harmony, sarap pakinggan. Hamon ko sa mga couples na naririto. Pinaka-the best na dahil love month, di ba? Pinag-pray na tayo nung last gathering natin. Pero pinaka-masarap, nahilingin sa Panginoon, Lord, gusto namin yung palaging mayo-unite po kami sa aming decision. Ikaw ang laging gagabay sa puso, isip namin. Para pag magde-decide kami o pag hindi kami magtatagbo, ikaw nahahawak. Para ang bawat isa hindi tataas, hindi masakit ang maririnig, lalambot dahil ikaw na ang humahawak. Tayo tayong lahat. Awitin natin tong awit na Times of Refreshing. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. One more time, times of refreshing, yes. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with... Let's pray. Yes, Lord, yan po yung aming laman ng aming puso at panalangin na wala nang iba pang kasiyahan kundi yung ang buhay ay nasa iyo. Yung ang buhay, sinusurrender sa iyo yung lahat, ipinagkakatiwala sa iyo yung lahat, sa iyo pinapaayos, so that anumang trouble, anumang conflict, anumang disagreement, ay magkaroon ng masarap na timpla. Unison, harmony. I pray, Lord, na touch mo ang iyong mga anak, lalo yung mga couples na napakahalagang ikaw ang pagtiwalaan. Minsan pa, Lord, mag-extend ako ng invitation, ay kausapin mo ang iyong mga anak. Abatay, nakapikit na kayo ko. Nandito man o wala ang inyong life partner, pero yun ang desire nyo, yung magkaroon kayo ng isang tono sa harapan ng Panginoon. Siguro hilingin nyo sa Lord, Lord,
masyadong iba ang nangyayari sa amin, pero napakahalaga na ikaw ang hahawak nito para magkakaroon na ng blending, harmony, unity. Help us, O God. O, di ba, napakasarap yan ang hilingin natin ngayong love month sa Lord. So, minsan paawitin natin, marahil meron kayo ibang gustong ilapit sa ating Diyos. Ano man po ang gusto nyo ilapit mamaya, no? Mag-Lord's table tayo. Bago tayo mag-Lord's table, maganda. Ay naibigay na muna natin sa Lord yung lahat ng ating mga dalahin. Awit tayo, just come and pray. Bigay na natin sa Panginoon. Makiran lang kayo sa inyo kinatatayuan. Times of refreshing. Amen. Sige po, go. Amen. Trust God. Gusto nyo sama yung partner nyo, mas maganda yan. Pag-pray natin sa Lord, yung samahan ng mga mag-aasawa. Hallelujah. Yes. Amen. Than being with you. Yes, Lord. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord. One more time, awitin natin. Yes. Than being with times of refreshing. Yes, Lord, yan ang aming hiling. Times of refreshing. Here in your presence. No greater blessing than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being. Hindi na tayo kakanta, pakinggan na lang natin ang tugtog. Kayo po, manalangin kayo. Go, sige po. Panginoon, kami na mga mag-asawa na naririto ay hindi lingid sa iyo kung saksi ikaw na at kita mong merong mga hindi pagkakaisa sa aming pagsasama. Patawarin mo kami, Lord. Patawarin mo po kami. Pero salamat sapagkat ang mga salita mo ito ay nagtuturo sa amin na napakahalaga yung magkukonsultahan sa isa't isa at mag-a-agree. At higit, isasali ka, Panginoon, sa hindi pinagkakaagrihan. Dahil ikaw yung blender. Sa'yo nanggagaling ang unity, O God. So Lord, I pray, bawat
couple na naririto at yan ang inilapit sa iyo, yung palagi ma-promote sa amin yung unison, walking in unison. Lumalakad kaming iisa ang puso, desisyon. Kasi doon ka natutuwa, Lord. Doon ka naluluwalhati. Ay gamitin mong blessing yung aming mga buhay na makikita ng mga taong sumusubaybay sa amin. Na nandun ang blessing ng harmony and unity. Ay maging encouragement po yung mga buhay na yan sa iba. May mga lumapit, iba't iba mga dahilan, Lord. Maaring problema, trabaho, healing, ano man po ito, hawakan mo na po, payapain mo na po ang bawat isa. Buhos mo na ang grace, mayaman mong biyaya sa bawat isa. Na sa gayon, bagamat we are weak, yet we are strong. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa iyo ang pagluwalhati sa mga handog na buhay na ito. Ikaw ang maluwalhati, masamba kasi ito yung aming karampatang pagsamba. Yung holy and living sacrifice. Thank you. Thank you, Lord. Accept mo ang worship na ito. In Jesus' name, amen, amen, and amen. God is good. And all the time, wow, praise God, praise God. Tawagin ko po ang ating mga deacons, ushers para tulungan tayo sa pagdidistribute ng Lord's Table. Ito'y ginagawa natin tuwing huling linggo ng bawat buwan bilang pagsunod sa iniutos ng Panginoon na ito'y ganapin sa iglesia bilang pag-alaala sa kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli. Bago daw tayo tumanggap, napakahalagang saliksikin natin ang ating puso kung tayo'y karapat-dapat. Kasi pag hindi pala tayo karapat-dapat, ay nagkakasala tayo sa banal na dugo ng ating Panginoon. Para ang buhay maging karapat-dapat, mahalaga, tinanggap natin si Jesus bilang Lord and Savior, nakaranas na tayo ng kamatayan sa kasalanan, meron na tayong pagbabagong buhay, at lumalakad tayo sa new life in Christ. Gayon din yung tayo ay nakasunod na sa iniutos ng Panginoon sa bautismong lubog. Kasi yan, dalawa na yan, yun ang nilalarawan yan, death and resurrection of Jesus Christ. At yung pagtanggap natin at pagpapabautismo, yun po yun. Yun ang seremonya nito, nilalarawan natin na nakaranas tayo ng kamatayan at pagkabuhay na nanggagaling sa ating Panginoon. Kung hindi pa kayo tumanggap at hindi pa kayo nabaptize, mas magandang lumampas. Mas tama po yun. No? Tayo nagpa-practice ng open communion kahit hindi kayo member, pwede naman kayo mag-participate provided si Jesus na sa heart nyo, kayo'y nabaptize na ng lubog. Okay? So napag-pray na po natin yan, i-serve sa atin ng mga leaders natin. Mauna yung tinapay, kasunod yung saro, hawakan nyo lamang, sabay-sabay nating tatanggapin. Kanino, akibahagi.
At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisipag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na magkahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang dumating siya. Ang lahat ay magsabing purihin ng Panginoon. Yan. Samang pasa po yan at kukunin po uli sa atin ng ating mga leaders. Let's give a clap offering to the Lord. Nakapangyarihan ka ng kalooban. Another right at prescribed ng scripture na ating gagawin. At haba pong kinokollect ng ating Lord's Table, alam niyo po, kami ni Angela, ni Kix, ni IC, and kami ni Pastor, naka-attend kami sa isang big gathering. Anniversary yata yun, no? Tapos, may namimigay po ng parang ganito nung pagpasok namin. Sabi namin, ano to? So kala namin candy. No, parang ganito lang na po. Yung pala, sa mga mega gatherings na po, ganito ang Lord's table nila. A little bigger than this one. So, nandun yung juice dito sa isa. Tapos, nandun yung host dun sa isa. Ayun pala yun. So, kasi hindi kami familiar uneducated kami. So if in case you would go to a big gathering at inabutan po kayo ng parang ganito, pang Lord's table po yan. So let's give a clap offering to the Lord. Yan, kasi never pa tayo, ewan ko, baka meron naman po iba naka-experience sa inyo. Ayan, o kaya baka sa mega churches, baka ganun din ang gawa nila siguro sa mega churches. So kanya-kanya pong, para lang maidaos, kanya-kanyang pananaw kung paano gagawin. Kasi nga naman mahirap magtimpla, paano magtitimpla ng sangkaramihan na juice, ano? Yan. So, welcome po sa ating first timer, sorry, hindi ko mabasa po yung buong pangalan, Harold. Harold, ang pangalan po ninyo. At ang apelido po ninyo ay? De la Gente. Yan, kasi actually magnify ko. Sabi ko parang hindi ko mabasa. So, bakit tayo po, neighbor po kayo ni Kuya Dennis sa Sheila. Yan, ang akin pong hipag at ang mga pamangkin ko ay taga Sheila din. Tsaka sino pa? Sila ito. Ito yung bagong mag-asawa na natuto tungkol sa pera ngayon. By the way, ayan po, kapitbahay niyo po, si Harold. Ayan, yan, mga taga Sushila po sila. Welcome. Sana po, first time lang ito. Sana meron pang other times na makasama namin kayo. We're blessed po, honored and blessed po sa presence ninyo. At online po, siguro kaklase ito ng mga bata. Si Hans Philip de Los Angeles. Philip, do you say Philip or Philip? Kasi Phillip. You say Philip? Hans, Philip, kaklase mo, nak? No? Sa online, CJ, classmate mo. You say Philip or Philip? Kasi iba yung kanyang spelling. Welcome, Hans. No? Nakakatuwa. Kahit online ay nakasama ka namin. Let's give a clap offering to the Lord. Ayan, kahit online, meron tayong first timer. Abroad, of course, we have Mama Marlene, and I thought I saw si Ate Sheila Castillo sa Taiwan kanina. Alright, so band rehearsal po, worship team, medyo nagkaroon po ng faux pas ng konti doon po sa ating scheduling. But wala po tayong rehearsal ngayon, but please block off your Saturday ng 1 p.m. This is po for the worship team.
block off your Saturday ng 1 p.m. para makapag-rehearse po tayo. At kung hindi naman po tayo magre-rehearse, Sunday na lang tayo magkikita-kita, meron po ako i-announce po sa ating GC. In the meantime po, after lunch, ang magre-rehearse ay ang Playhouse and Matmat and IC. After lunch na po kayo para medyo tahimik yung ating tanghalian. Ayan. Alright. At ngayon po, tatawagin ko para sa ating Sunday School si Ate Jaja. Thank you po. Good morning po sa ating lahat, especially sa mga parents and kids. So for Sunday School announcement po, ganun pa rin po ang ating schedule. Before mag-start ng service ay aakyat na po ang mga kids dahil may sarili na po silang praise and worship sa taas along with the other kids. And mahati na po sila sa dalawa, which are kinder and primary. So for kids po ages 7 years old and below, sila po yung mga kinder and magsistay po sila sa taas. And for those kids naman po ages 8 to 12 years old, bababa po sila and magpaproceed sa ating meeting room. And kanina po ang topic po nila is about knowing God's creature. So we would love to see the kids po every Sunday for our Sunday School. And Playhouse, meron po tayong fellowship sa Sunday. Dito po yan sa Novaliches Christian Fellowship, March 2 to 2:30 p.m. And we are going to talk about attitudes in worship, and to speak po for us, we have Mother G. And this is open po for youth and young adults. So kita-kits po tayo, Playhouse. And for Soulmates announcement po, welcome back po Tita Cindy and Ninang Joseph. Thank you. Thank you. Good afternoon po Afternoon sa inyong po. lahat. Una sa lahat, Pastor, salamat sa napakamagandang mensahe. Opo, salamat din sa prayer. Yes po. Hindi ko wala sa isip ko yun sa topic ni Pastor, yung practice financial cohabitation. Ako. Yan. So, mamaya na po ang ating fellowship po, 2:30 p.m. po dito po sa Sanctuary. At katulad po na na-mention ng mga nakaraan po, mamaya po natin i-introduce yung atin pong gagawin na book review by Gary Chapman po. 6 Secrets, Happily Ever After, 6 Secrets in a Successful Marriage. Yes po, at inaanyayahan din po namin kahit na hindi kayo member ng Soulmates couple po. Yung mga married couple po, welcome po kayo. Sana maka-attend po kayo mamaya. 2:30 po. 2:30. Yun po. So, salamat po. Thank you po. Ngayon naman po, nandito si Luke para sa mga iba pang announcement po. Hello po. Ang church activities announcement po natin ngayon ay medyo marami-rami po, so tatapusin ko na po lahat. Iniimbitahan po namin lahat na umattend ng regular prayer meeting tuwing Wednesday, 5:30 p.m. dito po sa ating sanctuary. At kung di naman po kayo pwede pumunta dito, pwede naman po kayong manood sa live stream. And you can also write your prayer request sa mga prayer slip na nandyan sa likod ng chairs. And for the next one po, transform workouts into worship through praise moves. Tuwing Sabado po yan at 9 a.m., punta lang po kayo dito sa sanctuary and let's exercise while meditating on the Word of God. And if gusto niyo man pong sumunod sa water baptism, lapitan niyo lang po si Pastor Mark para po maaralan po tayo sa kahalagahan nito. And if gusto niyo naman pong maging NCF member na, lapitan niyo lang po si Brother J. Baldonado, nandun po siya sa likod, para po sa membership class. And for the next one po, if gusto niyo pong lumalim ang inyong faith, pwede po kayong mag-undergo ng 12-part discipleship lessons. Approach lang po kayo ng any church leaders natin dito. And last naman po, ang ating church ay may iba't ibang social media accounts. And to be updated, follow us on Facebook, YouTube, Instagram, and X. And meron din po tayong website na www.ncf.org.ph. And maraming salamat po. I turn you over now to Pastor Mark. Salamat. Patuloy ko lang ipopromote pa yun, yung couples. Dito po yan. Balik kayo. Or kain kayo sa mas malapit para hindi na kayo mahirapan bumalik dito at maka-join kayo, ma-experience niyo yung blessing na ibibigay ng Panginoon sa atin mamaya. Na-bless ba kayong lahat? Amen. Tayo na tayo.
Bahagi nating pagsamba ay ang ating pagkakaloob. Sabi ng Bible, honor the Lord with your wealth. And of course, God loves a cheerful giver. Huwag ninyong iwan dyan sa inyong upuan. Huwag niyo ilagay dyan sa may mga envelope dyan. Kayo po ang pupunta kasi wala nang offering plate na pupunta sa harapan nyo. No? Kayo yung pupunta sa mga boxes. Isa dito sa harap, dalawa dyan sa likod. So that voluntaryo natin gagawin at magagawa nating masaya. Okay? Sige, sabihin mo sa iyong katabi, salamat nakasama kita. At join hands na rin po tayong lahat. Ayan. Ayan. Alright, power. Let's pray. Purihin ka, aming Diyos na dakila, na nagpahiram sa amin ng buhay at kalakasan. Buong isang linggo ay aming naranasan ang lahat ng iyong kabutihan. Purihin ka at salamat sapagkat ikaw ang nag-ingat, ikaw ang nag-provide, ikaw ang nag-bless, ikaw ang nag-guide sa aming mga buhay. At dinala mo kami dito para minsan pa ay i-conclude ang maraming bagay sa kabutihan mo ng pagsamba. At tanggapin mo hindi lamang yung aming awit, hindi lamang yung aming mga handog na buhay, maging ng aming pagkakaloob. Bless mo mga tithes and offering na malilikom at gamitin sa iyong banal na ministeryo. Sa pagkakapit ng kamay, buhos mo pa ang mayamang biyaya at pag-ibig mo sa bawat isa sa amin para ito'y aapaw at makikita ng sanglibutan si Jesus buhay sa aming mga puso. Sa iyong parangal, sa iyong papuri, sa iyong pagsamba, sapagat ito yung aming sama-samang dalangin sa matamis na pangalang Hesus, lahat magsabi ng Amen! You are holy. You are holy. You are mighty. You are mighty. You are worthy. You are worthy. Worthy of praise. Worthy of praise. I will follow. I will follow. I will listen. I will listen. I will love you. I will love you All of my days. all of my days. I will sing to And worship the King who is worthy. I will love him, adore him. I will bow down before him. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love him, adore him. I will bow down before him. you, my Prince of Peace. I will live my life for you. You are holy. You are holy. You are mighty. You are mighty.